Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong likod. So today is April 14, 2026 at andito tayo ngayon sa may Quezon City, banda Tandang Sora, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may St. Peter Chapels Commonwealth, sa may Matandang Balara, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, so magbabalik po tayo mamayang konti. At yan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan. Ano? Ang nagsabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpang salay. Let me proceed to the next question. Thank you, Madam Chair. Mr. Madriaga, ang ibig niyo po bang sabihin dito? Kayo ang personal na nakakita na 175 million pesos ang nanggaling sa Pharmally Pharmaceuticals at ibinigay sa inyo para pondohan ang kampanya sa politika. Kasi ang bibigay po sa akin si Lin Weiss yung hindi ko po alam kung Pharmally po galing yan. Pero sa kanya po galing yung 175 million. At dito po sa inyong affidavit, nakalagay po dito na si Lin Weixiong ay ang financial officer ng Pharmally Pharmaceuticals. Apo. Maybe, Madam Chair, at the proper time or in some other forum, we can subpoena the former Secretary Francisco Duque to shed light. As I have said earlier, we will defer discussion regarding issuance of additional subpoena. Madam Chair, on page 13 of his affidavit, ang sabi po ni Mr. Madriaga, he membered Michael Yang as together with the mention of the name Lin Weixiong. Ito po ba yung magpinsan na Lin Weixiong at si Michael Yang, Mr. Madriaga? Hindi ko po sure kung magpinsan sila ni Michael Yang tsaka si Lin Weixiong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Chair, if I may, Madam ito na Chair. yung last question. Madam Chair, The Honorable Sue. hindi po nasagot kanina ni Ramil Madriaga yung tanong po ni Congresswoman Janet Garin. What is the question? Kung kinukumpirma po ni Ramil Madriaga na ito pong amount na 175 million na binigay po ng Pharmally ay ginamit para sa kampanya ng Vice Presidente. Well, the statement is it was given by Lei Weixiong, who is the financial officer of Pharmally. Apo, Madam Chair. You confirm that? I affirm Okay. it, Madam Chair. So would you like to answer the question? Ang tanong po, itong 175 million na binigay ni Lim Weixiong ay ginamit para pondo sa kampanya ni Vice Presidente. Apo, Madam Chair. So, yun. So the question has been answered. Any other clarificatory questions? Yes, Garin? Last two questions. Yes, please proceed. On page 22 of the supplemental affidavit of Mr. Madriaga, nakasaad po dito yung pag-deliver ng allegedly ito ay pera nanggaling sa confidential fund na instead of 11 days, it became 24. Nakasaad po dito na sila ay nagpunta sa OMB. On number 70, it says, we travel to the last location, OMB parking area. On number 71, it again mentioned, when we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. Ano po ba ang OMB, Mr. Madriaga? Anong opisina po ito? Office of the Ombudsman po, Madam Chair, sa Agham Road, sa QC. And do you confirm na itong mga sinasabi mong transport deliveries, kasi nakasaad dito sa number 72, diniliver mo ito sa panahon na ang ombudsman
is Ombudsman Samuel Martirez. Opo, Madam Chair. Ito ba, because it's mentioned in your affidavit, number 70 to 72, ikaw ay nag-deliver, but there's also a mention of previously and upon direct instructions, you have delivered money to Ombudsman Samuel Martirez or Attorney Ryan, which is usually placed inside an open trunk of a designated car. Ang ibig mo po bang sabihin dito ay hindi lang po isang beses na ikaw ay nakapaghatid ng pera sa Ombudsman's office? Opo, Madam Chair, I delivered sometime before. So it's not once, Opo, Madam Chair. more than once, More than once po. more than twice, Yes, Madam Chair. more than I submit, Madam Chair. I was Inunahan. just trying to... It's enough that the resource person mentioned Yeah, last two question, specific allegations on that. Okay, last question, Madam Chair. On page 23, medyo nalito kasi ako dito, number 76. Your statement said, when you enter the office of Jail Warden Sapiniano, he asked you, tinanong ikaw, kung kilala mo si Attorney Joyce. And you replied, Joyce Dapat. Ang sinasabi mo ba ditong Joyce Dapat is a lawyer? Is Attorney Joyce and Joyce Dapat, is Attorney Joyce being referred to by the jail warden and the Joyce Dapat being referred to by Mr. Madriaga ay iisang tao lang po, Sir Ram? Opo, Madam Chair. Ito po yung presidente ng Kislap. Yeah. Can you say that again, Presidente na? Kislap po. Kislap. Opo. Counterpart po ng ISIP. Join po kami. Alright. Ano po yung kislap? Kay Inday Sara lilipad ng Pilipinas. Can I hear it again, Madam Chair? Medyo malayo po yung... Please say it again. What is Kislap? Kay Inday Sara lilipad ng Pilipinas. Kay Siya po ang presidente ng si Attorney Joyce Dapat. What you are implying is that Attorney Joyce and VP Sara are good friends or magkakilala. They're good friends, Your Honor. You mentioned that in your affidavit already. Yes, po. More than good friends, I believe. Ano po ang ibig sabihin ng more than good friends? That is a probing question already. I submit, Yes, I submit, Ito na Madam po. Chair. It also mentioned that when you said hello, you Yeah, recognized pwede na. Habang the naka-stop sila. voice of the Vice President. Can you confirm this? Yes, Madam Chair, I confirm. Ibig bang sabihin, maraming beses na niyang narinig ang boses ng Vice Presidente and not for you to recognize the voice? Are you Sir, pwede ba akong magpatras doon? Para over the phone po? ikot pa rin? Sige, thank you. Sigurado po kayo na ang nakausap niyo nung binigay sa iyo ang telepono? He already stated that in his affidavit. Madam Chair, Ayan, so, na-drop of na course, natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Very, very, very last question. Naiintindihan po natin na medyo mabigat, no, ang supplemental affidavit na binitiwan ni Mr. Madriaga. Meron po bang nagpilit sa iyo o nagbigay ng kung anumang mga promise or pabor before mo ito sinumpaan o isinulat, Mr. Madriaga? Wala po, Madam Chair. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang mas kung anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bakit niyo po na desisyon ng lumantad at magsalita? Una po, kailangan din pong malaman na ng mga tao yung kalokohan po ni Atty. Roque na pinoproteksyonan ni VP Sara eh. Yung land grabbing po na yun, maliit na portion lang po yun ang ginagawa nila. Naniniwala po ako sa buong Luzon na marami po. Zambales, Pangasinan, La Union, Cagayan. Ayan, so na-drop na natin sila. Gagawa na po natin ng separate video sa susunod na mission. Pati po sa iba. Paalam po.
Thank you, Madam